dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ang sagutan hinggil sa isyu ng sinasabing misleading na pagtatanong sa cross-examination sa testigong si COA Auditor Sailin May Del Campo. Nagkasagutan sina Private Prosecutor Lorna Capunan at Defense Counsel Christine Ferrer matapos pilitin ng depensa ang testigong sumagot lang ng yes or no at sabihin na pwede ang misleading questions. Yes, attorney. At hello din sa ating 2,600 live viewers sa YouTube. Hello! Hello sa inyo. Namiss Salamat namin kayo. Iginiit ni Capunan na bawal ang misleading questions sa cross-examination. Pero misulang inamin ni Ferrer na pinapayagan ng katulad na uri ng pagtatanong. Ilang beses pang nagkainitan ng dalawa kung saan sinabi ni Capunan na gusto niyang paluin at bigyan ng leksyon si Ferrer. Naging issue rin ang Facebook post ni Private Prosecutor Armando Verhiliguta na hindi pinapayagan sa cross-examination ang misleading questions. Kinastigo ng defense team ang komento pero nanindigan si Ligutan na hindi niya buburahin ang post, lalo't wala siyang pinangalanan. Bukas, maglalabas ang impeachment court ng patakaran hinggil sa inilalabas na komento ng magkabilang panig. Kaya naman, ang tanong ng bayan, tama bang magkaroon ng guidelines para sa mga abogado ng prosekusyon at depensa? Sasagutin natin yan dito lang sa Balat Sibuyas! Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas! As the lawyer and the soon-to-be lawyer, baka unahan ko ng mga tanong. Dino, talaga bang bawal o pwede ang misleading questions pagdating sa cross-examination? Well, nakalagay yan explicitly sa Rule 132 no, ng Revised Rules of Court. Bawal ang misleading. Pwede mong i-lead. No, sa cross-examination, bawal ang leading questions sa direct examinations kasi syempre parang sa tinuturuan mo. Pero yung prosecution, pwedeng i-lead. Diba? Ginawa mo ba to? Hindi mo ba to ginawa? Bakit mo to ito ba yung nangyari o ito hindi nangyari? Yeah. Pwede yan. Pero yung sasabihin mong, sinabi mo na nangyari, misleading. Diba? Sinabi mo na Yun ang nangyari, tapos hindi definition naman ng pala. misleading. Mislead mo yung facts eh. Mini-mislead mo eh. Diba? Pag sinabi mo, diba ito yung conclusion yan? Diba ito ba yan? Pwede yon. Pero pagka mini-mislead mo na hindi naman yung testimonya niya, misleading. Yeah. Nakuha ninyo. So, explicit yan na bawal, no? So, sa akin palagay naman, si Attorney Ferrer ay nag-misspeak. Misspeak. Baka misspeak or di ko sigurado kung akala niya allowed talaga yun. Sa akin palagay naman, hindi. No? Sa akin palagay naman, yan kasi ay fundamental difference sa rules of procedure. Napaka-fundamental yan. So much so na lahat ng abogado expected na alam yan. So ibig sabihin, sa aking palagay, hindi iyon ang meaning ni Attorney Ferrer. Baka nag-misspeak siya. No? Pero narinig kasi ng taong bayan eh. Yeah. Tama. Ng buong Pilipinas na sinabi ni Attorney Capunan, never mind that you are on cross. Misleading questions are not allowed. Hindi pwedeng hindi pwedeng absolute yung discretion mo as wide as possible precisely because explicit sa rules na hindi allowed ang misleading questions. Ang sabi niya, right after that statement, it is allowed. Tama? Oo. Eh di syempre, favorite ko si Attorney LPK, di sa likod, di ba yung... Oo nga, may reaction siya. Parang si Attorney yun yung- Zamora. Attorney Zamora na para bagang siya ang konsensya ng taong bayan. Umireaksyon yung buong Pilipinas. Ganun talaga siya. Bakit? Kasi sometimes naman, dahil tao lang naman po kami, yung mga something as ridiculous as that, hindi mo mapipigilan yung reaction mo kasi nga it's such a fundamental provision of the rules. No? So, I would give Attorney Ferrer the benefit of the doubt na that's not what she meant. But the fact of the matter is, she said it, the Filipino people heard it, yung taong bayan malinaw na pagkasabing misleading questions are not allowed, sinabi mo, it is allowed. No? So, given na we all commit mistakes, and ikaw ay nag-misspeak, ang nagtataka naman ako, bakit kayo pa ang galit? Nung sinabi ng lahat, pati ni Attorney Ligutan na, hindi yan allowed galit pa tong si Attorney Sison, no? Yan. So, bakit ganun? Ang tawag ko dyan is gaslighting eh. Di ba? Pwede ka mag-issue ng clarificatory statement na that's not what we meant. Right. Pero yung sinasabi lang ni Attorney Ligutan na hindi dapat allowed yan, tapos kayo pa ang galit, hindi ko naiintindihan yan.
ito lang rin kay Cheese Escudero, kay Presiding Officer Cheese Escudero. When such an aggressive action and gaslighting was done by the defense and was pertaining explicitly to Attorney Ligutan, it is only but fair that you should have given Attorney Ligutan or the prosecutor the chance to speak and to actually state for the record what really transpired, no? In the spirit of fair play. So, isa yan sa mga tingin ko unfair na ruling nitong si Cheese Escudero. Nag-aabang rin ako ng isa pang unfair ruling kung sakasakali kung ang ikakastigate dito ay prosecution. Yeah. Doon sa order niya supposedly sa Lunes. Bakit? Sino ba ang nagsabi? Tandaan natin yung sub judice rule, yung rules ng impeachment, ang pine-prevent supposedly na magsalita ng mga hindi fair comments. Fair comments are allowed, kahit na sino dito. And in fact, kaya nga televised live yan eh. Yeah. Kaya nga may Tama. spokesperson sila kasi ito ay hindi strictly judicial. This is quasi-political and quasi-judicial. Ngayon, sana hindi lang one-sided, sabi nga ni Robin Padilla, yung pagpapagalit nitong si Cheese Escudero, lalong-lalo na yung depensa mismo at yung respondents mismo ang nagsabi na bending the law ang impeachment court. Diba? So, ibig sabihin, sana i-call out nitong si Cheese Escudero, si Sara Duterte mismo for actually attacking Di ba the integrity. contemptuous na yun? Contemptuous na yun. Attacking the impeachment court. Hindi naman ito gusto lang ng mga senador. This is a constitutional process and their mandate based on the Constitution. So sana malinaw doon sa order ni Cheese Escudero to also call the attention of the Vice President herself, and she shouldn't be speaking ill of the impeachment court because after all, it is now a court. It is not just the Senate of the Philippines. It is now a court and therefore you should respect the process. So kung hindi yan gagawin ni Cheese Escudero, sa aking palagay, it is an unfair order once again. So we're watching you, Cheese Escudero, ha? Huwag ka sanang one-sided. Huwag ka sanang bias for the defense in this particular instance. And bakit pipigilan mo yung prosecution to retort back? I don't really understand. Kaya kami sa Bantay Senado nakatutok pa rin sa gawain ng magkabilang panig sa prosekusyon at depensa, lalo na sa presiding officer. Ngayon naman, basahin natin ang inyong mga komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang mga judger, magdidesisyon kami if we will either Take it or cleave it. We miss you, Cleave. Balik ka na. Take it or cleave it. Ikaw na daw una. Tingnan natin First yung mga comments. Sa first comment natin, galing kay Talking Toshi Sports. For sure, ang tambalang Sara Aimee ay bababa. All caps sa survey as the elections come near. Ako. Take it! Take it! Lalo-lalo na sa aking palagay kung mag-declare na itong si Vice President Lenny Robredo. Okay, next comment. Comment naman from C. Malds. Thank you for deciding to continue the wage increase for your employees, Carlo. Yay! Mali ang preliminary injunction kasi tapos na ang desisyon ng wage board. Bakit nila haharangin? Take it or cleave it? Take it! Oo, kasama namin yan sa Maginawa Thank you, Food Carlo. Community na parang talagang yung mga business owners na underrepresented talaga, na talagang nagbe-bear ng ganitong burden. Pero hanggat kayang gawin ng mga business owners ang dapat at patas, gagawin naman nila yun. Correct. Alright, Okay. next comment. Ako na pala, sabi ni Ruby Palatao 118. Sarap manood dito. Hello, Attorney Dino and co-hosts. Totally agree with you. Ang galing at very true ang analysis niyo po. Bagay na maging Yes! senador po kayo para sa ikang-unlad ng bansa. Gusto ko lang linawin, ako po ba o si Dino? Kaya ka nakaka-7% eh. Take it or cleave it. Take Take it. it. Alam niyo yung 7% ni Attorney Dino, papataasin Ikaw, pa natin take yan. it or leave it. Leave it. Gusto mo magpresidente? Leave it. Bakit cleave it? Bakit Leave it. mo? Kasi siya yung bagay maging senador. Cleave. Si Clive. Ay, di dalawa na lang kayo. Pwede. Next Dino. po. Or, even if wala, si Arthur Bata 9736, even if wala si Cleve, I have grown to love the show and all the cast. Sabi sa'yo, may fans to eh. Kayo ang pag-asa ng bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Maski mahirap mahalin ang Pinas with officials na nakaupo. You give us hope, may magagawa pa. Take it or pang-hopeful leave it. naman. Gusto ko to. Take it. Take it. Thank you, Arthur. Take May it. pag-asa pa Leave talaga it. tayo. Leave it. Ay, Bakit leave it?
Kaya kung masanay na wala si Clive. Meron Okay. tayong 1 winner 2 weeks ago. Nakarating na yung mag sa kanya. Congratulations. Hi, Ma'am Alma. Miss Alma Aranilio. Pirma ko po yung nasa taas, Ma'am Alma Aranilio. Congrats, Ito kung pinapadala natin yung mga mugs. Okay. Yan. So ngayon pa meron tayong dalawang mapipili na winners. Sige, Yes. Attorney Dino, boto ko na yung Arthur Bata. Ako rin yung sasabihin Yes, ko eh. Arthur Bata. Okay, Okay, oo. congratulations. Gusto ko rin yung kay C-Malds. Yeah, kiss. C-Malds, kahit na ikaw pinasasalamatan, Carlo, pero mabuti naman ang iyong ginawa. Sige Yes. na. Sige na nga. Okay, congratulations! Congratulations sa ating mga napili. Nako. Now, naalala namin sa Team Pinaseño na talagang every week na lang, lagi may bangayan, may away, magkakabilang panig at ang gulo-gulo ng Pilipinas. Pero tandaan natin, isa lang ating bayan, dapat mahalin natin to.